hindi ako naniniwala dito na makakatulong yung 5,000 Mhm. na subsidiya. Magkano po? 5,000 pesos tapos ang presyo ng langis ngayon 100 plus. Hanggang saan lang yung 5,000 mo? At saka hindi ako naniniwala na yung 5,000 na yan ay mapupunta po dyan sa pagbili ng langis. Di ba ho? Mhm. Kaya nga nagkaroon sila ng anong tawag dyan sa subsidiya na yan? Oil subsidy para sa langis makatulong. Pero hindi naman yan nila ibibili sa langis, partner eh. Mhm. Oo. Ibibili nila yan sa mga pagkain nila, di ba? Yes. Ibibili nila, baka pambayad pa yan sa mga utang nila sa 5-6, o baka ipangtong its pa nila yan, baka yung iba dyan, nagpupulboron, baka pambili sa pulboron yan, Mhm. di ba? No? Ako sa akin mas maganda siguro parang gift check, no? Mhm. Gift check yung pinamigay nila, 5,000, yung 5,000 na ito ay ibibili mo lamang ito sa mga sa gasolina lang talaga, exclusive for langis. O kaya gift check, exclusive for diesel or gasoline. So doon mo lang siya pwedeng gamitin pagpunta mo sa mga gasoline station. Hindi yung binigay mo talagang pera kasi nawawala yung essence ng sinasabi mo oil subsidy, pero hindi naman pala yan pambili sa langis, kundi pang tong-ets or pambili ng pulburon. Parang binigyan mo lang sila ng pagkakataon ng kanilang mga luho. Hindi ko nila lahat. Pero ang Pilipino kasi pag nakahawak ng pera, baka nga pinangsugal pa yan or pinaposta dun sa sabong. Yun ang isa sa mga nakikita ko. Pero mga partner, sumagot sa interview. During the interview tungkol sa fuel subsidy ngayong araw, si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ho ang sinabi. Ayon sa reporter, short statement please. Ayan. Well, akala ko si Bongbong Marcos. Ito yung statement kasi ni Bongbong Marcos to eh. Kaya napapada na rin ako eh, di ba? Ito na. No. This is just a beginning of distribution. This something that we have to do because of the sudden increase in oil price. Kaya ganito nangyari. Pataas lahat ng petroleum product. Kaya we have to do this para matulungan naman natin. Ano ba yan? Pasensya na ho, Bongbong Marcos kasi binabasa ko, nakakahawa pala yung glitch. Okay, sige. We'll do 30,000 of the motorcycle driver, susunod ng jeepney driver. And then yung TNBS susunod after that. That's the one. Medyo kasi our record are not. Hindi kumpleto ang record natin sa TNBS. Yung sa jeepney, susunod yung siguro late this week or early next week. Ayan. Yung panawagan ninyo Ito pala, meron pa palang susunod. Reporter, ito sabi na reporter Sir, there is so much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nakaalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Marcos, ito na po ang sinabi po ni Marcos. Andito tayo, the government, andito ang gobyerno, andito ang pamahalaan, at talagang binabantayan natin kung ano ang bagong pangyayari, kung ano ang darating para naman matiyak na patuloy na makakahanap buhay ang ating mga kabayan at patuloy na makapasok sa trabaho ang ating mga commuter. At patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga. Yung gera sa Middle East at asahan po ninyo, kami po ay nakabantay at nakaalalay sa lahat ng ating mga kabayan. Thank you. Mga partner, ano ang masasabi nyo? Meron naman pala Oo. Ito tanong ng reporter to yung sagutan ho na reporter between the questions from the reporter at sagot naman po ni Bongbong Marcos po yun. Okay. Mga partner, ano masasabi nyo? Wala akong naintindihan. Utal-utal kasi yung basa mo alam mo kaya naging utal-utal yung basa ko si Bongbong Marcos kasi yung binasa ko Alam niyo ako, hindi ako naniniwala dito na makakatulong yung 5,000 na subsidiya. Magkano po? 5,000 pesos tapos ang presyo ng langis ngayon 100 plus. Hanggang saan lang yung 5,000 mo? At saka hindi ako naniniwala na yung 5,000 na yan ay mapupunta po dyan
sa pagbili ng langis. Di ba ho? Kaya nga nagkaroon sila ng anong tawag diyan sa subsidy na yan? Oil subsidy para sa langis makatulong. Pero hindi naman yan nila ibibili sa langis, partner eh. Ibibili nila yan sa mga pagkain nila, di ba? Yes. Ibibili nila, baka pambayad pa yan sa mga utang nila sa 5-6 o baka ipangtong its pa nila yan. Baka yung iba dyan, nagpupulboron, baka pambili sa pulboron yan. Di ba, no? Ako sa akin mas maganda siguro parang gift check, no? Gift check yung pinamigay nila, 5,000. Yung 5,000 na ito ay ibibili mo lamang ito sa mga sa gasolina lang talaga, exclusive for langis. O kaya gift check, exclusive for diesel or gasoline. So doon mo lang siya pwedeng gamitin pagpunta mo sa mga gasoline station. Hindi yung binigay mo talagang pera kasi nawawala yung essence ng sinasabi mo oil subsidy, pero hindi naman pala yan pambili sa langis, kundi pangtong-ets or pambili ng pulburon. Parang binigyan mo lang sila ng pagkakataon ng kanilang mga luho. Hindi ko nila lahat. Pero ang Pilipino kasi pag nakahawak ng pera, baka nga pinangsugal pa yan or pinaposta dun sa sabong. Yun ang isa sa mga nakikita ko. So ngayon, yung gusto mong mangyari na makatulong sa kanila, mukhang malabo at baka nga hindi pa makapunta sa tamang mga beneficiaryo yan. Kasi kung ang bibigay mo parang gift check lang, exclusive for langis, no chance na magamit nila kung saan-saan ang pera kundi mapunta talaga sa langis, partner. Partner, ayan, oo. Pasalamatan ulit natin si Ma'am Delia Pineda. Ayan, nagpakulay ulit. Maraming salamat, Ma'am Delia Pineda. At bago ko ibigay kay partner BMR, dahil kasama natin ngayon itong live na ating mga kasamahan, eto, galing kay Maria Lilibet Sumalfong. Good AM po, watching from Doha, Qatar. Kudos po sa program ninyo kahit maaga po ang alert dito sa nasanay na po kami. We know God will protect us. Thank you po sa program po ninyo. Qatar OFW loves you all. I love you too. Ayan, mahal din po kayo ni BMR. Ayan. Ang ibisda at ng Birada Aguila. At shoutout po mga kabirada watching from London. Galing lang po kay Cyril de Guzman. Ayan, worldwide na ho tayo mga kabayan. Buong mundo, pinapanood po tayo. Partner BMR. Partner Dan at saka partner Bisdak, wala kang naintindihan. Ako, may naintindihan ako, kaya lang redundant ang naintindihan ko, partner. Yung mga sinabi ni Marcos, kasi tinan nyo ang tanong dito ng reporter sa kanya, would you like to tell? Marami daw kasi yung mga tao na uncertainty going around at nag-aalala sa posibleng mangyari sa susunod na linggo or mga araw. Abay, sagot ng Pangulo, ito, partner mga redundant na mga sagot niya Ano? Ito, tingnan nyo naka-highlights Andito tayo. Sino yan? The government. Sino andito? Government. Okay? Andito ang gobyerno. Di ba government ang gobyerno? Translate sa Tagalog. Nandito ang pamahalaan. Sino bang pamahalaan? Di ba gobyerno? Redundant ang naintindihan ko dito, partner At tutuloy pa natin, sagot pa niya, at talagang binabantayan natin kung ano ang mga bagong pangyayari, kung ano ang darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makakapasok sa trabaho ang ating mga commuter. At patuloy lang at hindi naman masyado maging problema itong nangyayari nga yung gera sa Middle East. At asahan po ninyo na kami ay, ito pa partner, nakabantay at nakaalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Partner, ayan. Ganitong sagot ni Marcos para sa magkakaintindi ko. Ang sagot ni Marcos ay, una, ginawa lang niya ang gobyerno security guard. Ikalawa, para mga traffic enforcer na mag-a-assist sa kanila. Ang tanong sa kanya ng reporter, kung ano yung may papayo mo, ano yung may bibigay mong pananalita sa tao para ma-secure naman, mabawasan man lang ang pag-aalala. Unang-una na rito dapat ang marinig sa kanya, isagutin niya na, sandali, ang gobyerno natin ay mayroon na pong nakahanda. If ever man na magkaroon po ng shortage ng langis, mayroon tayong libreng sakay. Nakaantabay na ang mga sasakyan natin na mga galing po dyan sa fire department, galing sa iba't ibang mga opisina ng ating gobyerno. Di ba ganun dapat ang kanyang mga sagot? Hindi. Nandito ang gobyerno,
Sino pa? Ang government? Sino pa? Ang pamahalaan? Anak ng pating, gobyerno, pamahalaan, iisa lang yun eh. Di ba mga partner? Kitang-kita dito talaga na itong ating presidente, wala talagang alam eh. Tumpak talaga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Walang alam. Ginawa lang niya ang sarili niya, kung hindi man security guard, traffic aid, traffic enforcer. Kasi aalala lang siya sa mga commuter eh. Anong gagawin mo? Hindi mo naman bibigyan ng libreng sakay mga commuter. Wala kang sinabi dito eh. Di ba? Oo. Tapos, mga nangyayari ngayon, alam naman talaga natin nangyayari. Anong gagawin mo? O wala talaga siya partner na isagot, kundi alalay lang talaga siya. Yun lang partner. At Ayaw dahil niya talaga magbawas ng pera na natanggap niya sigurong mali-malita partner.